Nagpe-fiesta na naman po ang mga DDS. Tuwang-tuwa sila dahil si President Bongbong Marcos daw ay isinugod muli sa ospital. At ang mga good news daw ng mga DDS ay mas mauuna pa si President Bongbong Marcos kay former President Rodrigo Duterte. Sabi naman ng ibang DDS, matutuwa na naman daw si Cara David dahil madadagdagan yung listahan nung kanyang birthday wish na mamatay na daw sana lahat ng korap sa gobyerno. So, napakadami pong naglalabas ang balita galing sa mga DDS na malapit na daw matigok si President Bongbong Marcos. At baka magkatotoo na yung mga sinasabi nila Chavit Singson na nabibilang na daw ang araw ni Bongbong Marcos. So, meron pang mga lumalabas na mga medical bulletin kuno na dinidetalye ang kalagayan ni President Bongbong Marcos na dininay po ng Malacanang. Sabi po dito sa GMA News, Malacanang dismisses fake medical document on Marcos's health. Malacanang clarified Wednesday that a medical document on President Ferdinand Marcos Jr.'s health that is circulating online is fake. The Presidential Communications Office condemned the circulation of the fabricated and malicious claims about the chief executive's health. The document being circulated is fake. It did not originate from any legitimate medical examination of the president and does not reflect his current health condition. The president is well, fully capable of discharging his official responsibilities and continues to actively perform his duties. The deliberate spread of falsified medical information is irresponsible, deceptive, and a clear violation of the President's right to privacy. It unnecessarily alarms the public and undermines trust in institutions. It also called on the public to refrain from amplifying unverified and malicious content. Appropriate legal options are being reviewed in connection with the circulation of fabricated documents and false information. So sana nga naman kasi, kung sila ay gagawa ng appropriate legal actions dito sa mga nagpapakalat ng fake news, sampulan nyo naman kasi dahil umaabuso na po yung mga yan. May mga maniniwala na ang ating presidente ay on the brink of death dahil yun ang gustong palabasin ng iba eh. Nabibilang na ang araw, kesyo mauuna pa kay former president. Sabi naman ng ibang mga DDS, kung totoong okay si PBBM, mag-live nga siya. Bakit wala siyang update? Bakit hindi niya pinapakita sa taong bayan na siya ay talagang buhay pa? Or kung buhay man siya, ay hindi nakaratay at malapit ng mamatay. So, meron pong inilabas na video si Attorney Claire Castro kung saan ini-interview niya si President Bongbong Marcos. Ngayon, ang problema nito, humihingi ang mga DDS na mag-live si President Bongbong Marcos. Pero nung nag-live naman, ang sabi nila ay AI. So, panoorin niya po natin yung video. Hindi ko po ikakat. Ipapalabas ko yung buong 8 minutes ng video ni President Bongbong Marcos at kayo na po ang humusga kung ito ay AI. Sir, anong name ng dog? Pangalan, ang gulo mo. ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Ay, naku. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin pong kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil
ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good Sabi news niya, na yan. kumain ako ng hamburger. Ay na. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagrereklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Wag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary the creation of the PNP. And I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Oo. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So after that, today, sir, today kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Congratulations. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, Ayun. medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa eh. Yon. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I am his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang sana naman magkabayas siya, no? Dahil anak mo siya. But, Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Oo. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Don't worry. At yan lang yung yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week.
Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. Ano, I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula sa talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na Ay, naku, kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko ganyan, yung kaibigan ko ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Alright, thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, Oo. AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan o. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayat ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya naginip na nga ako ng steak. perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, oo, So, ayan oo. po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank you sige. po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. O ayan, sa tingin ninyo, AI ba yung video o totoong si President Bongbong Marcos yan? Pero hindi natin may kakaila na talagang nangayayat po si President Bongbong Marcos. Dahil po sa kanyang sakit na diverticulitis, first few days po ng treatment, puro liquid po ang kanyang kakainin. Wala pong solid food. So kahit na sino, kung puro sabaw lang or liquid food lang ang kinakain mo, mangangayayat ka talaga. Pero sa itsura at tindig ni President Bongbong Marcos, yan ba ang sasabihin ninyong malapit ng mamatay? Sa tingin niyo ba, mauuna pa si President Bongbong Marcos kay ex-President Rodrigo Duterte? So dun sa mga nagpapakalat ng fake news na si President Bongbong Marcos ay nakaratay na at hindi na nagagawa ang kanyang trabaho bilang presidente, kaya kailangan mag-resign na. Yun na naman kasi, humahanap sila ng mga dahilan para pag-resignin si President Bongbong Marcos. Hintayin nyo na lang yung January 31, malapit na ilang araw na lang. Tingnan natin kung mapapatalsik ninyo si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. So tayo pong mga naniniwala kay President Bongbong Marcos, patuloy po natin siyang ipagdasal. Dahil napakarami po ng mga forces of evil na gustong-gustong mawala si President Bongbong Marcos para maiupo nila si Sara Duterte. At kailangan magawa nila yan bago mag-February 6, bago mag-file ng panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo po, ano masasabi nyo? AI ba yung video na yan? Malapit na bang matigok si PBBM? Uunahan pa ba niya si ex-President Rodrigo Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.